So, hey, what's up everyone? This is Queen Salise or Celise Manalo Francisco and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog or for today's video is matagal-tagal na din mula nang naggumawa ko ng sit-in vlog kay Celise Manalo Francisco. And today is something special kasi hindi ako mag-iisa ngayon. Of course, kasama ko ang aking my forever date, my forever husband, my one and only husband, of course, none other than Rodney Francisco. Akala niya unan, no? Akala niyo unan. Sabi ko nga, this is something special because few days from now, we are going to celebrate our 8 years anniversary. So guys, alam mo yun, 8 taon na kaming kasal. Parang ang bilis-bilis lang. Sabi nga namin, nag-uusap kami, parang ang bilis ng taon. Parang ang bilis lumipas ng taon. Hindi mo na malaya na 8 taon na pala kaming kasal. So ngayon guys, instead na, alam mo yun, pwede naman kaming mag-vlog ng parang kagaya ng ginagawa namin before. May mga vlog kami na parang nagde-date kami, nasa hotel kami. Madalas namin gawin yon, madalas namin gawin na pag anniversary namin, we do out of town, sa Ajman, Ras Al Khaimah. Talagang nagbibigay kami ng quality time together. Pero naisip namin na mag-sit down vlog. Actually, ako, sabi ko, mag-sit down vlog na tayo, magkwentuhan dun sa journey natin for 8 years. And thank you kasi nag-agree ka. So, nag-agree siya, guys. Actually, ginagawa natin to dati. Napanood ko yung mga previous vlog natin dun sa sasakyan. Wala akong ginagawa pag nasa sasakyan. Oy, meron, ang daldal mo. Meron pa Hindi nga. ko masabihin, doon lang ako nakakapagkwento, di ba? Oo, doon ka nga nakakapagkwento. Kumbaga parang, pag nagdadrive kasi siya, gusto niya nagsasalita palagi. So kapag nasa sasakyan, gumagawa kami ng parang topic, deep talks, gano'n. So pinanood ko yung mga previous vlog ko, and yun yung mga nakalagay doon. Kumbaga pinag-uusapan namin yung journey namin as mag-asawa, kung ano pinag-uusapan namin. So ngayon, we are going to tackle or to talk about our 8 years of marriage ng journey namin together. And note guys, we are not perfect. Hindi kami perfect couple. So, this is just something... Tanong mo naman ako. Ayoko nga. Ako gusto mo eh. Okay, sige, guess kita. Ayan, so, note lang guys, and reminder lang, hindi kami perfect couple. Marami kaming mga pagkukulang sa isa't isa. Pero, hindi din namin alam lahat. For 8 years, marami pa rin kaming hindi alam together. Gusto natin i-share sa kanila yung journey natin, yung mga pinagdaanan namin, yung mga problema, pagsubok na nalampasan namin sa tulong ng Panginoon. So, kaya if you are married couple or might be engaged or someone na nagpe-pray ng prayer partner in life, baka maaaring makatulong or may mapulot kayo dito sa pag-uusapan namin, pagkukwentuhan namin. So, yeah, without further ado, simulan na natin. Let's go. Ay? Sinatarget mo ko. Tinatarget. Ang kapal mo. I-share mo sa kanila. Wala, nagustuhan mo ko. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo ko targetin. Gusto Ayusin mo mo. kong i-online. Talagang itinanong ni Lord na doon ako dalhin. Na makilala kita doon. Saan? Ako ay magpapacheck up ng ngipin. Narinig mo lang na ako ay akit sa dental clinic. Gusto mo na ako i-tour guide? Ano tour guide? Dahil magka-same floor lang para tayo ng pupuntahan, gusto ko kunin mo pa akong sa networking mo. Bigay-bigay ka pa ng number. Okay. Kala mo, mani-network mo, ikaw tuloy na network. So, ganun kami unang beses na nagkakilala, guys. Wala mo Alam- kung matinong sagot sa akin. Alam mo yung pag-open nung elevator? Kasi networker ako talaga dati. As in, before pa ako talagang, hindi ako nagbablog, wala akong buhay sa vlogging noon. Ang buhay ko talaga is, alam mo, may trabaho ako, may ministry ako sa church, tapos networker talaga ako. So, syempre, kapag may nakikita kayong tao, parang prospect nyo na siya na, tawag dito, matarget na makasali dun sa networking na meron kayo, na sinalihan nyo for the business, ganyan. So, pagbukas ng elevator talaga. Kaya, pag naririnig tong kwento namin, ang title ng love story namin is Elevator. So, pagbukas ng elevator, narinig ko siya na merong dental clinic siyang pupuntahan. Katabi lang yun ng office namin. Parang ito yung office namin, tapos elevator, tapos yung dental clinic, yung Vela something, ano nga yung pangalan? Bluebell. Bluebell pala, Bluebell Dental Clinic. So yun, in-invite ko siya. Sinamahan ko siya dun sa taas. Pero ang target ko talaga, after niya sa dentist, is pumunta siya dun sa office namin para ma-explain sa kanya yung business. So ang ginawa ko, denial ko yung
number ko sa kanya. Sabi ko, i-miss call niya ako or tawagan niya ako. Tinawagan niya ako, guys. 'Di ba? Kung hindi talaga siya interested sa akin, hindi talaga. Hindi tinawagan, hindi kita asawa ngayon. Kaya nga, so tinawagan niya ako, guys. Sabi ko, i-miss call niya lang ako. Then, ang ginawa ko, pinuntahan ko siya sa elevator, minute ko siya ulit doon. Tapos, nilakad siya sa office namin. Ipinasa ko na siya doon sa, seminar. Tanda mo yung seminar. Tapos, iniwan ko siya. And then, after that, doon na nag-umpisa ang lahat. Akala ko, siya yung makakasagot ng aking Maldives trip. Yun pala. Siya yung sasagot ng, Lifetime trip mo. trip. Ibang trip pala yung sasagutin niya. So, yun. Doon kami una nagkakilala. Sabi ko lang noong una, ma-makeup. So, maganda mag-makeup. Oh. Maganda mag-makeup. Puro ka makeup eh. Puro makeup. O, dati Taas pa pa talaga ng heels mo eh. Hilig na ako mag-makeup. Mataas yung heels ko. Grabe talaga. Wala, mabait naman kasi puro ka God bless ka nung nung kausap mo ako nung kinukuha mo ako. So, first impression mo sa akin mabait. Ganun. Pero ma-makeup ka. Makeup. Bakit? Ayaw mo ba sa babae yung ma-makeup? Ayoko. Bakit mo ako nagustuhan? Dati. Hindi, ayoko nga dati. Ayaw dati? Ba't ngayon? Gusto mo na? Hindi, ayoko din naman talaga nga. Hindi ka naman nagme-makeup na makapal na ngayon. Oo nga. Hindi naman din makapal ang makeup ko noon. Makapal dati. Maka-pink, yun. Pink na lipstick. Hindi, pink na blush yun na gano'n. Blush yun bitawag mo. Hindi, maitim pa lang kasi ako dati. Kaya syempre, kailangan pa na makapal na makeup ng mga panahon na yun. So, bait. mabait. Okay. So, ako naman, first impression ko sa'yo, akala ko tahimik ka. Tahimik naman ako. Hindi ka tahimik. Tama yung vlog, ikaw lang nagsalita. Hindi talaga. Mapagpanggap ka lang kasi may vlog. Hindi ka tahimik. Pero akala ko talaga, tahimik ka. Tapos medyo may pagkasuplado. Pero suplado ka naman talaga. Basta yun yung first impression ko sa'yo. Hindi kasi ko napansin sa mga kilala. Ba't mo ako pinansin? Hindi ko makilala, di ba? Sabi mo, Hindi hindi ko ka. makilala ka eh. Yung look talaga ni Rodney. Alam mo yung parang galing pa lang siya ng probinsya talaga. Ganun talaga yung look Nakashort ako, mo. wala naman dun ah. Oo. Hindi, syempre maluwag pa. Pants ka, nakapants ka ng parang yung maluwag pa. Hindi pa siya, basta hindi ka pa magaling manamit. Tapos yun, medyo Sabihin mo na, binihisan mo na naman ako. totoo naman talaga. So, yun yung first impression ko sa'yo. And follow-up question. Tingin mo yung first impression mo sa akin, nag-last ba hanggang ngayon? Basta mabait naman talaga. Mabait naman. Maintindihin. Maintindihan. Ako naman, yung impression ko sa'yo na tahimik, hindi. Hindi ka talaga tahimik. Tahimik lang yan kapag may video no minsan. Tapos pag may... hindi ka talaga tahimik. Tapos, yung suplado. Suplado ka kasi sa iba, lalo na kapag hindi niya close, suplado talaga siya. Alam mo yung feeling pogi, ganun ka. Pogi talaga. Pogi, pero pogi ka naman talaga. Pogi talaga ako. Hindi lang ako yung pogi. Tinago mo yung mga, yung fate ko. Yun. Saka Saka, nahila mo ako sa yung, hindi naman ako ganun dati na nagpupunta sa church, ganyan, yung hindi ko nakikita yung, dati kasi parang pag nung Catholic pa ako, tama, Christian Catholic, yung, sisimba lang, tapos pasok, labas, wala lang. Wala akong nararamdaman na spiritual connection, tapos nung meron naman na. Yun. Nasabi ko, ikaw nagdala sa akin dun, sasamahan kita hanggang sa uli. So sweet mo naman, why you look crying? Ikaw tumaiyak, tapos ako. Look, pakisuway ng mga mata namin. Oo naman. Dahil ni Lord. Oh. Siya naman lagi center eh. Praise God. Ako naman, kung ako yung sasagot nun, kailan ko na realize, nung napansin ko kasi sa'yo, usually kasi yung mga dati kong mga naging karelasyon before talaga, parang alam mo yung ako yung boss, parang yung lahat ng sasabihin ko, parang susunod lang sila. Walang sinabi nila na susunod ako. Pero nung ikaw yung naging boyfriend ko, yung ikaw yung naging karelasyon ko, parang, parang yun yung question sa akin, parang, Lord, bakit ako napapasunod ng taong to? Yung parang, nagkakaroon ako ng submission, knowing me talaga, na talagang matigas yung ulo ko, sobrang matigas talaga yung ulo ko, at parang, hindi talaga ako susunod, lalo na sa mga lalaki, parang hindi sila worth it sundin. Parang ganun. Pero parang ikaw, parang kakaiba, parang sabi ko, ito na yung binigay ni Lord, kasi kakaiba siya, parang nagsasubmit ako, syempre yung wife, kapag sa couple na talaga, within marriage, nagsasubmit talaga yung mga wife. Tapos yun, nakita ko na meron kang man of integrity, man of your word. So, yun yung nasabi ko talaga na ikaw na yung gusto kong makasama habang buhay. And ikaw din talaga yung sinagot ng Lord sa prayer ko. Yung Mark 11:24. Ba't naiiyak ka? Wala bang? Naiiyak na siya, guys.
magto 2 years kaming mag-boyfriend-girlfriend. 1 year and 9 months na mag-boyfriend-girlfriend kami bago kami talagang nag-decide na magpakasal. Bago niya ako inasawa. Ang bata ko pa noon. Ayan, so... Support each other, tapos ano, lalakas kayo parehas sabay. Tayo sabay parehas sabay. Walang iwanan, sabay lalarga. Lalarga? Sabay lalakas sa kahinaan mo, tutulungan kita. Sa kahinaan ko, tutulungan mo ako, ganun. Yan yung mga natutunan mo in marriage. Don't give up on each other. Supporting. Ako, ang natutunan ko sa marriage natin, sa loob ng 8 years, parang araw-araw kasi, parang nakikilala natin yung isa't isa. And pinaka nagustuhan ko sa marriage na meron kami is sinusuportahan talaga namin yung isa't isa sa gusto at hilig. Siguro dahil wala pa tayong anak. Kaya parang we are in that position pa to support each other. Parang particularly sa mga hobbies in life, sa mga gustuhin talaga sa buhay. And talagang natutunan ko rin na pag-usapan yung mga bagay-bagay na kailangan pag-usapan. Natutunan ko rin sa marriage natin na ipasawalang bahala yung mga maliliit na bagay. Kasi before talaga, alam mo yung mga, talagang may mga self-pity pa ako. Talagang yung mga simpleng, may masabi lang siya na joke sa akin na ma-offend ako. Talagang yung heart ko parang dinudurog ng ganun noon, nung mga first, second marriage natin. Ikaw din ba? Kumbaga na-offend ka rin ba sa akin noon? Madalas. Madalas, 'di ba? Pero so ang mangyayari, parang yun na yung magiging namin ng pag-aaway. Yung offended na yun, yung parang kikimkimin mo na ganyan. Pero wala lang pala yun, yung mga small thing na parang minsan hindi niya na-appreciate na ginagawa ko, ganyan. So natutunan ko sa marriage namin na maging open talaga yung communication namin. Pag-usapan namin yung mga lahat-lahat ng bagay na gusto namin pag-usapan. Nga marunong magluto, akala ko marunong ka. Expectation ko eh. Tapos nung hindi ka pala marunong maghiwa man lang ng Batangas sabi ko. Kala magaling humawak ng kutsilyo, hindi pala. Tapos, Kahit sandok, hindi marunong humawak. uy, pero aminin mo naman, I'm trying. Na-develop ka na lang ngayon. Hindi ko talaga siya hobby, guys. Yung Hindi mo forte. Oo, hindi ko talaga siya forte. Parang, Pagka sa church ka nagluto, kumpleto Ricardo, pag sa akin, hindi. may budget kasi doon. Yan, Dati naman na, Nem. grabe, akala ko malalim. So ako, actually wala akong masyadong expectation noon eh. Parang, nung pumasok ako sa relasyon ng pag-aasawa, sa moment na yon, wala akong masyadong in-expect. Parang, ang sabi ko lang, bahala ka na Lord. Kasi, syempre, hindi pala. Na-expect ko pala. Kasi marami akong nakikitang mga couple na yung mga asawa nila yung maasikaso. Yung sila yung nagluluto, sila yung, talagang, tinamosit. Depende. Kaya nga, hindi kahit before pa. Depende. Kahit nung paras pa tayo may work. Okay, ikaw lang naman sa lahat ng mag-asawa, ikaw lang ang hinahatid sundo ko. Sige. Kaya nga. Di, nandun pa rin yung sinasabi mo. Oo nga. Okay. Hindi na lang yun. Wala na lang. Balik na lang ako dun sa wala na lang akong expectation. Hindi, pero totoo. Hilig ako makinig ng kwento ng mga couple, sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko. So, ang dami kong nakikita. Basta ang gusto ko lang nun mangyari talaga na parang, Lord, yung pangit, mahiwalay ako dun. Gets nyo? Parang pinag-pray ko lang talagang maigi. Kasi parang nakita ko kung paano nag-fail yung marriage nung mga ate ko, yung sa mama ko, 'di ba? Kung paano siya naging talagang matiisin, mga kapatid ko, ganyan. So, parang inilihis ko, sabi ko talaga, Lord, ibahin mo yung kwento ng marriage meron ako. Magkaroon man kami ng pagsubok, hindi kagaya nung kanila. Yan, kakaiba pala yung pagsubok natin. So, speaking of pagsubok, so, ayan. So, ano yung pinaka-challenges sa ating marriage na dumating sa loob ng 8 years? Health. Yun. Yung financial, nakaka-cover naman kahit pa paano, thank you Lord eh. Pero yung health talaga nung time na yun, yung akala ko wala na. Yun, yung hindi na-expect na yung pala yung may sakit pala ako sa puso, ganyan-ganyan. Actually, naisip ko nun sa totoo lang, naisip ko nun yung iiwanan ka na wala. Kasi sa akin ka nakabisa pa din nun eh. Yung mga nasa isip ko nun ganun eh. Ano yung, maiiwan ko sa'yo, ganyan. Pag ako nawala. Tapos parang nasa isip ko kasi talaga, ayokong doon ako kunin ni Lord. Kasi, pag dito ka kasi, daming gastos pag dito ka inabutan. Iuwi ka pa ng Pinas, tapos mag-ano ka pa doon, ganyan-ganyan. Parang hindi siya para mag-give up ako na dito ako talaga kunin ni Lord. Ganun. Lang. So, Tapos talaga naiisip ko yung may iwan ka na
mag-isa dito. Yun yung naisip lang. Oh. Hmm. Sinamaban ka for me? Oo. So yun. Parang sa akin yun din. Yun din yung challenging talaga sa marriage namin. Kasi dun ko talaga nasubo ko yung, alam mo yung, di ba kapag ikakasal kayo, for better or for worse, till death do us part. Parang sabi ko nga, lagi kong kanikwento to sa mga friends ko, tsaka sinabi ko na din sa'yo na, kapag mag-asawa kasi kayo, parang alam mo naman na pagtanda nyo, yun yung sinasabing till death do us part eh. Yung pagtanda nyo, parang either aalagaan niya ako or aalagaan ko siya. Kaya lang nung mga panahon na yun, alam mo yung tipong inaalagaan ko siya ng bata pa kami. Sabi ko parang ang aga naman Lord, parang ganon. So yun yung pinaka-challenges talaga at dun ko talaga 100 million %, 100 million % na masasabing mahal ko talaga tong taong to. Talagang ito yung binigay sa akin ng Lord. Kasi grabe talaga yung pag-iingat ko sa'yo nung time na yun. At saka parang hindi ko inintindi yung mga kahinaan ko. Parang nung time na yun, parang alam mo yung, marami kasi akong hindi kaya kapag nandyan sa Rodney. Parang kahit mga pukpukin dyan, mga abot-abot. Kasi yun talaga, yung alam mo yung tipong panglalaking ginagawa. Kapag nandyan si Rodney, tama naman siya. Sa kanya ako nakadepende palagi. Sanay siya na kapag, like for example, meron akong problema, like sa ministry, sa kanya ako umiiyak, lahat sinasabi ko talaga sa kanya. Eh nung panahon na nasa ospital siya, at punong-puno yung puso ko, parang gusto nang ilabas siya. Hindi ko mailalabas sa kanya kasi sa Lord ko na lang talaga yun iniiyak. Kaya sobrang na-amaze lang talaga ako sa Lord kasi noong mga panahon na yun, binigyan niya ako ng mga kalakasan na hindi ko lubos maintindihan na ako ba ito, ako ba yun. So, yun. And I am really thankful na na you're still alive. I love you. I love you too. Hindi mo ako pinabayaan. Parang ngayon, hindi na namin matatopic yung mga challenges namin before that 2023. Kasi mga maliliit na lang siya, kumbaga sa challenges natin nung time na yun, no? To rely on the Lord always. Kasi siya naman ang sasagot na lahat ng mga panalangin niyo. Tapos, ano't ano man ang huli, the world will fail you, but the Lord will never fail you. Yun lang. Kasi, tao lang naman minsan nangangako, nagkakamali. Pero ang Lord, hindi naman magbabago sa kanya mga pangako. Yun lang. So, basta laging ang center lang talaga ng relationship. Totoo talaga yun eh, yung sinasabi ng ibang mga Christian couple, maging sentro ng marriage nyo ay ang Panginoon. Iba talaga eh, 'di ba? From both of us na dumating din yung moment na aminin mo, 'di ba? Dumating din yung moment mo na nanlamig ka sa Lord. Di naman, parang nagkakaroon lang ako ng, hindi doubt eh, ano to? Yung parang, dahil dun sa impluwensya ng ibang tao, naapektuhan ka. Pero kung i-stick mo yung focus mo kay Lord, hindi ka naman maapektuhan sa mga maliliit na bagay. Yung nga yung verse ngayong araw na fight the good fight, Of faith. of faith. Yun. Kasi if you are fighting for the will of the Lord, walang magagawa kahit sinong tao pa yan. Yun lang. Yeah. And kumbaga wala namang perfect na relationship and wala ding perfect na person eh. For me, 'di ba? Kumbaga parang kagaya nga sinabi mo yung expectation niya sa akin, nakakala niya marunong ako magluto, magaling ako magluto, hindi pala, 'di ba? Pero alam mo yung tipong parehas kaming hindi perpektong tao, pero pinili naming piliin ng isa't isa araw-araw talaga, 'di ba? You are choosing your partner every single day. 'Di ba? Kahit sa kabila ng mga pagtatalo, mga misunderstanding, na-offend yung isa't isa, so pipiliin at pipiliin mo pa rin yung asawa mo araw-araw. Ako, Hindi. dati Dati ako. ako, ngayon ikaw. Oh? Hindi, dati ikaw, ako ngayon. Hindi talaga siya, alam nyo, si Rodney, hindi siya, dati talaga, pero ngayon nagsusorry na siya. Sobra na siyang nagsusorry ngayon kapag may nagagawa siyang kasalanan or kapag meron siyang palpak, ganyan. Tapos alam na niya yung mukha ko pa lang eh. Tapos sasabihin na niya, sorry, gaganon na siya. Pero dati talaga, kahit pigain mo siya, alam mo yung parang kita mo naman sa kalooban niya na sorry na siya. Hindi niya mabanggit, hindi niya masabi. Yun, hirap na hirap siyang mag-sorry. So noon, ako yung mas naunang nagsusorry. So ngayon siya na. Okay, next. Sino yung mas makulit? Ako. Sino? O sige, ikaw. Hindi. Sa ibang way, siguro. Parehas kaming makulit. Kapag may sa harap ng ibang tao, ako mas makulit. Pero kapag kami lang dalawa, mas makulit siya. Yan. So, sino yung mas matagal mag-ready? Malamang ikaw. Ikaw din naman minsan ah. Di ba minsan alam mo yung naka-ready na ako tapos aalis na tayo sa kakatatae? Oo, tapos saglit lang. Paglabas ko, okay na ako. Ikaw, hindi pa. Hindi, pero matagal talaga ako mag-prepare mag-ready. Kaya ako dapat yung unang kikilos eh. So, sino yung mas sweet?
Ako. Ikaw ba? Di ba? Siguro sa magkaibang way. Magkaibang way. Sweet kami pareho sa magkaibang way. Sino ang mas emotional? Ikaw. Bakit? No, mayak-yak ka na naman kanina. Uy, ikaw na din ngayon. Simula nung naoperahan ka, mabilis ka ng ma-emotion. Hindi ako mayak-yak. Naiyak ako. Okay. Sino ang mas magastos? Ako. Akala ko hindi ka aamin. Ang ganda ng ngiti mo. Okay. Sino ang mas clingy? Ikaw. Ako nga. Mas clingy ako. Gusto ko yung mga nakabiyabit sa kanya. Gusto ko yung mga nagpapahinga akong ganyan sa kanya. Ganyan. So, sino ang mas laging tama? Ikaw. Hindi ah. Hindi na ako tama eh. Ito na yung last part ng ating vlog. Nawa ay may napulot kayo, meron kayo natutunan. Ayoko kasi medyo pahabain yung challenges session namin, yung topic na about challenges. Kasi baka ayaw namin maging so much emotional dito. Kasi napagdaanan na namin yun eh. But we are thankful for that challenge na binigay ng Lord sa amin. Kasi eto kami ngayon. So yeah, kung meron kayong maiiwan na advice sa mga couples, ano yon? Don't stop communicating. Don't stop communicating. Bakit? Communication is important. Sabi kayo nagpipray kay Lord. Ano to? Nakikicommunicate kayo kay Lord. Nasasabi niyo gusto niya kay Lord. Parehas. No, learn to forgive quickly. Alam mo, lagi kong sinasabi sa'yo, diba? Bago mo pa man magawa yung pagkakamali mo, napatawad na kita. At saka ang bilis ko, sino sa atin yung mabilis mag-forgive? Ikaw. Oo, ako talaga. Isang sorry lang talaga na Rodney. Kahit ano yung, wala, dalan-dalan niya ako eh. Alam mo, Ano? dalan-dalan niya ako. Parang, pero mabilis talaga kasi ako magpatawad. Pero kailangan din kasi siya sa couple, yung mabilis mong patatawarin yung asawa mo sa mga nagagawa niya. Lalo na kung mga simple things naman. Hindi talaga kailangan pag-awayan. Put God first. Mm. At the center of your relationships. Kasi hindi sapat na mahal lang natin yung isa't isa. Mas maganda pa rin as a couple, parehas kayong lumalapit kay Lord. Alam mo, kasi grabe talaga ang challenges kapag mag-isa ka lang nalalapit sa Panginoon, na hindi kayo sabay na lalapit talaga sa Lord. Mahirap siya. Mahirap ang marriage kapag wala si Lord sa buhay nyo mag-asawa. Happy 8th anniversary! Continue what you want to do and what you love the most. And I will support you and I will help you through ups and downs. I'll be here. Oh, dumiyakin. Hindi. Ikaw din. Na- Ikaw din. Appear. Parang abnormal. Kaya naman ako naiyak pag tumingin ako sa'yo, naiiyak ka Hindi na. talaga. I love you. And I love you. And I love you. Till forever is done. Ano? Till forever is not enough. Message ko sa'yo, thank you for loving me always. Huwag mo naiyak ka. Hindi. I am just thankful to the Lord. Oh, Hindi, sobrang thankful lang ako sa Lord kasi ikaw yung asawa ko. Ba't naiiyak ka? Dapat di ka naiiyak ako. paano iyakin katabi ko? Paano hindi ako maiiyak? Hindi. Sobrang thankful ako sa Lord sa buhay mo. And I am forever grateful kay Lord. Kasi ikaw yung asawa ko. Okay? And magkasama tayo, kasama ang Lord sa lahat ng challenges in life natin. Patuloy na pagtutagumpayan natin to pareho. Kasama ang Lord. Basta kakapit lang tayo sa Panginoon. And for forever years. Diba? We're celebrating. To being together always. Not giving up on each other. Yan. So, yeah. So, that's it, guys. Thank you so much for watching this vlog. Nai-emotion na kami. Ayaw na. Ay, lady. Ikaw din nga. Pangit. Adik. So, ayaw namin maging emotional tong vlog na to. Kaya, as much as possible, pinipigil na namin yung mga topic na makakapag-emotion. Kasi, gusto namin may mapulot kayo kahit papano. So, yeah. That's it. Thank you so much for watching this vlog. My sit and vlog. Siguro, and happy anniversary once again, my husband. Thank you for loving me. And thank you sa Lord for everything. Sa mga binibigay niya, sa mga blessings niya, and sa mga prayers namin na hindi pa dumadating. We still, looking forward for it. Pero patiently waiting. So, yeah. That's it, guys. Thank you so much. Happy anniversary. Happy anniversary. Bye. I want you to know